Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Dear Mugs FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Miss Shanti. Matagal na akong nagdadalawang isip tungkol sa pagsusulat about myself. Lagi kong nararamdamang hindi ako kasing talino ng iba. Sa school kasi namin noon, lagi kong nakikita yung mga classmates ko na madaling matuto. Naiintindihan agad ang leksyon. Samantalang ako naman ay nahihirapan. Hanggang nag-high school ako at nag-college. Ganun pa rin, parang ang hirap kong matuto. Kailangan kong unawain, ulit-uliting basahin. Ang hirap ipasok sa utak ko. Until one day noon, nagtanong ako sa teacher ko. Tungkol sa aking problema, sinabi ko sa kanya na, Ma'am, parang hindi ko po kayang matuto talaga ng mabilis. Tulad ng ibang bata. Sana'y matutor niyo ko. At kung ano pa po ba ang pwede kong gawin. Ang sabi naman ng teacher ko, Shanti, hindi lahat ng tao ay may parehong bilis ng pagkatuto. Yung importante doon yung pagtsatsaga mo, yung determinasyon mong matuto. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Chin, naging inspirasyon sa akin ang mga salitang yon. Kaya nagsimula akong mag-aral ng mabuti. Sinubukan kong magbasa hanggat hindi ko na iintindihan ang binabasa ko, hindi ko tinitigilan. Nakita ko naman yung progress ko. Graduating na ako noon sa college. Hindi ako naging kasing talino ng iba. Pero nagawa ko namang abutin ang mga pangarap ko. Maalala ko lang na lagi kong tinatanong ang sarili ko sa salamin. Why I'm so slow? Bakit ganito ang IQ ko? Ang bobo-bobo ko? Bakit hindi ko maintindihan ang mga bagay na madali lang sa iba? At hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa aking mga magulang na baka hindi ako makagraduate sa college. Hindi ko rin masabi sa kanila ang tungkol sa aking nararamdaman. Ngayon, ang estudyanteng iyon ay isang matagumpay ng professional teacher. Nakikita ko siya sa mga balita. Nakangiti ako kapag nakikita ko ang tagumpay. Alam mo, bilang bagong teacher, Chin, sa paglipas ng panahon, nakita ko mga estudyante kong nag-i-improve at nagiging mas confident sa kanilang sarili. Nakikita ko ang sarili ko sa kanila, lalong-lalo na sa mga slow learners. Nakita ko rin ang mga luha at pagod sa kanilang mga mata. Katulad ko noon. Pero tulad ko, hindi rin sila sumusuko. Isang araw nga may isang estudyante ko na nahirapan talagang matuto. Parang ako lang noon. Lagi siyang nawawala ng pag-asa at gusto na niyang sumuko. Nilapitan ko yung estudyanteng yon. Sinabihan ko na, Anak na kasi ang turing ko sa mga estudyante ko, Chin. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bilis ng pagkatuto. Ang importante ay yung pagtsatsaga mo. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking sariling experience. Kung paano ako nahihirapan matuto noong bata pa ako. Sinabi ko sa kanya na hindi rin ako sumuko. At nagpatuloy ako sa pag-aaral. Gumraduate at naging licensed teacher. Naliwanagan yung estudyante kong yun. Sabi niya naging inspirasyon sa kanya ang aking kwento. Nagsimula din siyang mag-aral ng mabuti at
nakikita ko din yung progress niya. Hindi rin siya naging kasing talino pa ng ibang kaklase niya. Katulad ko noon. Pero mabilis ang progress niya. Ang experience ko ay nagpapa-remind sa akin na ang pagtsatsaga at determinasyon ay mas importante kesa sa bilis ng pagkatuto. Lahat tayo naman may kanya-kanyang lakad. Pero ang importante ay yung pag-abot natin sa ating mga pangarap. Chin, gusto kong ibahagi din sa mga nakikinig ngayon. Bobo man kayong ituring. Bobo man kayong sinasabi ng karamihan. Pero kapag may determinasyon ka na matuto at may diskarte ka sa buhay, kahit bobo ay magtatagumpay. Sana'y makatulong ang kwento ko sa mga nahihirapang matuto ngayon. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Magpatuloy lang. Patuloy lang ang pag-aaral. Sa mga estudyante ko, lapit lang kay ma'am. Hindi ka pwedeng maging bobo forever. Kung wala kang gagawin, wala kang goal, wala ka ding patutunguhan. Simple man ang kwento ko, Chin. Sana'y mapulutan ng aral. Salamat sa pakikinig. Ang inyong kamags, Miss Shanti. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Max FM with DJ Chini.